Lalakad tayo. Lalakad. Lalakad mo ba yun? Lalakad. Boss, lalakad daw. Boss, mata mo. Sir, thank you. Thank you, sir. Lalakad na. Wala ka na, sir. Hindi na address. Sige, tinuloy namin ni Yorme to kasi para doon. Dito ba dyan? Ito yun. Babaha po dito, sir. Dito ka, no? Okay na yan, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Huwag nyo na sa naman. Okay na yan. Hayaan nyo na sila dalawa. Sige, sige, asik to. Sige, so, tabi ka na. Okay na yan, distansya. Sir, yung kasitas po niya. Operation ito. Distansya nyo lang ng ano. Boss, distansya, huwag lalapit. Distansya. Distansya, distansya. Diyan lang po kayo, ah. Diyan lang. Mo si Awi. Kasi tayo konti para kurangan yung ano ni Iyon. Kasi mani. Mani. Ako, sir. Ako, sir. Tapos pwede niya po yun. Maraming beses na binamasakya. Sa ano? Sa Las Casas. So, ang importante ka, Yorme will be the one to tell us where to put. Yes. Pwede sa amin. Hanap kami. Look for Oh. Baka na konti. Oh, malas siya. Oh, kaya po. Sabi niya rin yun. Hindi ka na patungan, baka bumagsak lahat. Boss. Apo, diretso yan, boss. Tulog ako. Ma'am, yes. May tanong sa'yo eh. Pag ito na yung sunog ako, pag tumatakbo na, may mic,
Ito na. Wow, Mike. Sige, sir. Go ahead. Yes, sir. Nice like na ako. Yan. Small person. Okay, go. Sir, konti explain. Your concern ng pagka nagko-construct tayo, lalo na pagkatapos na yung pagkatapos tawag dito, kailangan siguro gawin natin na mapaganda natin yung vlog, mapaayos natin, kasi yun ang problema eh. Nakita naman natin, pagka mali yung construction dito, nagkakaproblema sa mga. So, sinisigurado ng yun, tayo sa kaya, hindi natin mababayaan yun. Ito yung sinugapog, sir. We've received some complaints from the community downward na nag-stagnate yung tubig. O dala na siyempre, hindi mo naman masisisi dala na may construction or may development. Thing is, if halimbawa gumagana na yung Sunugapo, mapupull up lahat yung tubig dito sa gilid ng project. And through the development of the project, lalaki ngayon yung aming kanal at mas tatapunan na maginhawa yung tubig. Kaya kita nyo naman na nag-stagnate yung tubig dito. But it's a matter of time, once umpisa na to, yung project, lahat dyan dadaloy na ulit yung tubig from Blumentritt to Sunugapo. So we're very excited. In fact, ahead of this meeting, your city government already manifested of the letter of no objection. We are now supporting 101% of the entire project ng DOTR. It's been late na to for 2 years, and we're very happy that we have a new secretary of DOTR who's very active and now pursuing this project. So that's why your city government is now in full support of the full swing of the construction ng project. Tayo linanod na siya yan. Yeah, you wanna do it na here? Kung medyo sabog ka. I'm sorry. Okay, magpapala tayo. Isa, medyo tayo. Tuloy natin pa. Yes, sir. Oo, ano naman. Audrey, paano ba mag-selfie?
Sige, atas tayo. Atras. Buka tayo, buka. Sigla ko din. Bambi. Bambi, ulo mo nakita. Sige, sikap. Mas pa tayo. Hingala tayo mag-settle sa likod. Bati. Hindi pa. Ma'am, saan ka ma'am? Ako naman ha. Bati lang konti. Bati lang. Konti lang. Tayo hindi nakakakuha. Iba naman daw. Iba naman. Dito tayo. Asa yung contractor? Tractor. Ayun. Is the mic? No need. You may Firing. Where's the other one you shoot? contractor po dyan. Where's the other one you shoot? This one. Boss, tama na yan. Who is the contractor? Excuse me. Engineer Andres. Dito ah. Engineer Andres. Dahil po, mas paano lang ng konti? Paano lang yan? Okay na po, sir. Sir, konti lang, sir. Baba mo na konti para sa TV. lang po. Yan. Ano mo ka? Ay, parang sir. Camera mo. Camera dito. Sorry. Pati lang. Good. Japanese and Indonesia. Ano Korean? Yan, marami sir. Thank you. Pag kumangit sa ilalim, ginagawa ko. Pat, cellphone pat. Double capacity. Because here it's plastic. Hindi naman. Okay din. Thank you po.
we are trying to provide technical solution. Kuya po kayo dyan mga sir. Pati lang sa cellphone po. We have a lot to learn that we can block. Average supply we could handle and workable area is 20% of entire 80% is still being obstructed. So, Sir, baba lang po konti. Thank you. we will start here. We have warning now. Don't worry, there's a new mayor in town. Yes, new mayor. So, he's only mayor now. Not even 2 months. Yeah. And you got your loan first day. First day. You applied first day, you got it first day. Wow. So, saan tayo magpapay? Next. Dito na ba tayo mag-interview? Hindi. Sa maluwag tayo, sir. Sa maluwag. Maluwag, sir. Sir, dito po tayo. Balik. Ayun. Thank you very much, guys. Thank you. O yan na, tahimik na tayo. Tahimik na. Dito. Kahit tayo na lang to, Dog. Kahit tayo na lang. Wait lang. Pwede mo, Cesar. Jeremy! Baba lang, baba. Baba lang yung mga microphone. Baba. O, dito na tayo. Saan tayo na? Ano, Brad? Baba ka lang. O sige. Umpisa ko, tapos yun na. Oh, statement from Sec Vince. Go. Tanda. Magawag ang kayo. Anong project dito? Kwento mo naman. Sige, unang-una, no, on behalf of the President, ipapasalamat tayo kay Yon at sa buong gobyerno ng City of Manila. Kasi alam mo naman, nakabiling-bilinan ni Pangulo, bilisan lahat ng mga project. And itong project na to, itong segment na to, mula Solis hanggang Blumentritt, kahit na mahigit 1 kilometro lang to, 2 taon tong hindi kumalaw. Na-award yung kontrata dun sa Indonesian Consortium noong 2023. Ngayon nga ito nagsimulang magwala under the leadership of Yon. At gusto ko lang talagang ulitin yung pasasalamat ng buong national government, lalo na ng Pangulo natin kay Yon sa buong. Kasi yung first day pa lang na nag-assume siya, nag-apply tayo ng letter of no objection para simulan na ang trabaho dito sa Antipolo State, which is a critical part of the project. The next day, in 1 day, nakuha na natin agad from Yon. Immediately, wala pang 24 hours, nakuha na natin. Kaya, dumumak sa tabela na kapag nagtulungan ang national government, ang local government, umuwaandar ang mga proyekto ng mga police. Yun ang kailangan natin. Yorme, thank you very much sa buong team. Galing sa Pangulo natin ng Square. At kampante tayo ngayon, na finally, aandar na to. At bibilis na yung proyekto. So yun, ang tuloy-tuloy tayo dito. Hindi tayo ngayon kasi magsisimula na yung clearing natin ng Antipolo Street. No? And dahil sa tulong ng ating mga engineer, nag-report tayo kay Yorme na yung original plan na napakalapad ng right-of-way acquisition, napanipis na natin. Naging mas narrow na yung right-of-way natin. At dahil doon, masisave na natin lahat ng mga bahay dito. Pati yung simbahan, masisave na natin yan. Sa original plan, tatapyas tayo ng kalahati ng mga bahay dito. Pero ngayon, dahil sa tulungan natin ni Yorme, yung suggestion yun, nahanap na ng solusyon yung mga engineer natin na hindi na kailangan natin tapyasin yung mga bahay, yung mga iba't iba pang structure. So, napakalaking yan, kadalian para sa ating local government units. Kasi hindi na tayo kukuha ng mas malaking right. So, Yorme, thank you very much. Thank you. And, sa amin naman, on behalf
of the people of Manila. We are grateful to the President na mai-implement na yung project. At natutuwa kami na may bagong DOTR Secretary na mabilis din kumilos. So that's why gusto namin sabayan yung energy ni Secretary Bains that lahat ng proyekto na makabubuti lalo na sa ating mga kababayan, the city government will support it 101%. In fact, totoo po yung sinabi ni Sec Bains noong minute nila kami at ng buong team niya. Sabi ko, subukan niyo naman yung bagong gobyerno ng Manila because it's been there has been a delay for 2 years. No one is moving here, but we try to show our support by approving. Ito po para na po sa kaalaman ng lahat, mapabarangay, mapa-community, the city interpose no objection to the project. Second, natutuwa rin kami kay Secretary Bains, imbis na maraming madamay na mga properties and institution like churches and school, through some engineering and reconsideration of the Secretary, malaking portion na hindi na po magigiba. Lalo na to mga kapitbahay namin dito sa Old Antipolo. Third, the street starting today will direct MTPP Director to make it a one-way street, to give way to the construction equipment and to the team that's coming in the city of Manila. And in the coming days, we'll have it passed to make it permanent through an ordinance yung pagiging one-way ng Old Antipolo. Fourth, tuwa kami kasi madadagdagan ang aming floodway. Madodouble up. Walang toss gas ang Maynila. Yung nakita nyo yung mga ininyero ng Indonesia at Japan, they presented to us that the creek site will be doubled at better. So pagdating yan, dire-diretso sa Sunugapo, maganda ang daloy ng tubig baka from Blooming Creek, Santa Cruz, and Tondo area. So we are very grateful, and the least thing that we can say is to support and grateful to the President and to Secretary Vince Dizon and the entire DOTR family. The 2 years delay was what, and how is it going to affect the overall progress of the project? Well, as usual, yung delay, pero more than the right of way, I think lesson na natutunan natin is kailangan talaga ng koordinasyon ng nasyonal sa lokal. Kung walang koordinasyon ang national sa lokal, ang lokal ay hindi din ganun ka-responsive, talagang mabibigay ito. Pero, kung merong mabilis na lokal at yung coordination between national and local ay maayos at transparent at nag-uusap lagi, napakabilis ng galaw dito sa Manila dahil sa leadership ngayon. At dahil din pinagbigyan talaga ni Panginoon na tayo dapat bumababa tayo sa lokal at nakikipag-usap tayo sa ating mga mayor, sa ating mga kapitan, sa mga communities natin. Kasi at the end of the day naman, sama-sama talaga tayo dito. Hindi ito dapat nagkakanya-kanya. Yun ang naging critical. So ngayon, dahil dyan, bibilis na. Kausap natin kami na ni Yorme yung mga kontraktor. Tuwan-tuwa sila kasi tuloy-tuloy na sila. So right of way budget, that's been the problem in the past. If you can give us a general figure of how much budget has been ROW and if that has been affected by what has been the budget cut. Definitely na-affect. Ang right of way acquisition. Pero, ang naging blessing na lang natin, dahil nasa mga delay na nangyari ng nakaraan 2023-2024, merong mga pondo na awa ng Diyos hindi pa na ibalik sa treasury. Nandun
dudugtog pa rin yung pondo yun. At yun ang minadali natin doon. At in fact, kasama doon yung mga gagamitin natin mga budget dito sa Manila. No, so, pero ang kagandahan naman para sa 2026, talagang nagpunit ang Pangulo. Talagang paglalaban na ang budget ng national government. Hindi na siya papayag na mayroong maibawas, lalo na sa mga critical na project tulad nitong North South. So, tingin ko, tuloy-tuloy na tayo dahil na sabi ng Pangulo, hindi na siya papayag na maulit pa yung nangyari. Sek, gaano ka-critical? Critical to kasi ito ang papasok mula Valenzuela, papasok na ng Metro Manila, ng Maynila. No, and ang Valenzuela kasi okay na, tuloy-tuloy na yan papuntang Clark. Pero ang bottleneck talaga natin mula Valenzuela, papasok ng Caloocan, papasok ng Maynila. Yun ang critical na portion. At tingin ko, kung gawa natin ito ng mabilis, sa term ni Pangulong Bongbong Marcos, sa tulong ni Yorme, itong next 3 years, madali na natin rin ma-solve yung problema sa Makati, sa Taguig, sa Paranaque, sa Muntinlupa, etc. Tuloy-tuloy na tayo hanggang ngayon. If you can finish this, hanggang kumendit, okay na, may access point ka na. Kumbaga, if we can do it in Maynila, we can do it everywhere. Yun ang mangyayari. Hindi naman. Hindi naman. Huwag na kayo mamimitrigang ganyan. Huwag ang politika dito. You have to be reminded that Manila is Hindi na masikip eh. the host of the train. Gusto ko lang i-remind yung history, no? Pag dumulo ka dyan konti, tutukan na yan. It's very critical as connector to Metro Manila. Kasi dyan malaking function yan, yung lupain na nandiyan dyan dati. At saka ito talaga, ito yung simula ng linya. Kahit nung araw pa, nung lumang panahon pa. Kaya naman we're very excited. No? Kasi at the end of the day, alam mo yung pagdidili-dali, yung puro andap, that will cause delay. But for the meantime, I am pleased I can face the people of Manila, especially the old Antipolo community, na sila matutulog ng mahimbing, na may dalawang gobyerno na nag-usap, national at local, na sila ay hindi na magagalaw. Diba, that's good news. Dahil nga, we wanted na mas solid. Well, matagal kasi ang acquisition ng ROW. It takes time, no? There's so many process, even judicial process, and so on and so forth. But with the active participation and performance of Secretary Bates, it's not because nandito siya, dahil napapanood naman natin talagang active siya, no? Na-redesign through engineering idea, no? Na panipis, pero mas tumibay yung sasapo sa ating mga train station o train rail, no? Kaya naman ito at least ang laking pagkinan lang yan, haba niyan hanggang doon. So imagine the community that will be disenfranchised. But with the effort of DOTR, happy naman kami. So, pagka pumunta ako sa bahay-bahay dyan, o matulog na kayo ng mahimbing, hindi, walang mangyayari sa inyo. Which I think very important sa community participation. Na pag may big project, big ticket project, pag involved ang community at sila yung nagkaroon ng assurance or some level of assurance, I think you will have the support of the community. Now, it's not only the community now, but the entire city government. All our resources in our own little way will full support of the full swing development nito ang aming relays or train system sa Manila. Bloomington Station kayo na. Hindi, dalawa. Kaya nga maganda para sa Bloomington. Solis and Bloomington. Dalawang stasyon ito. Sir, budget Critical yan. do you have any appeals to Congress as far as maybe preserving the critical project? I think klaro-klaro ang apilan ng ating Pangulo. So, kailangan niyang ibalik ng ibalik ang budget dahil hindi tututugon sa mga kailangan ng mga kababayan natin. Kasama na doon itong NSCR natin. Alam natin, ito talaga magbibigay ng long-term na relief sa transportation, hindi nahawang ang matagagan na. Kaya tingin ko ipaglalaban talaga ng ating Pangulo. Tingin ko naman very clear yung mensahe. Ulitin rin natin yung mensahe ng ating Pangulo sa ating Kongreso. Pero ako naniniwala
na makikinig ang ating kongreso sa napaka-emosyonal at napaka-passionate na panawagan ng ating Panginoon. Alright. Pero point to point, saan mag-i-start sa plug-in yung linya? Yung buong linya. Hindi, ito mula Clark ito hanggang Calamba. Ito Napakalayo yung- nito. ito yung- 190 kilometers ito. But gusto mo sumakay ng airport sa Clark? Ito, walang exaggeration. In a good day, the people of Manila, I just ride Solis Solis station. Dala ko yung maleta ko. Ang susunod kong bababaan, sa loob mismo ng airport. Clark. Hindi na ako sasakay muli. Diretso nakasubo sa Clark. So, kaya pag naipaliwanag ng maigi sa taong bayan, lalo na kami mga taga Maynila. So, kung pupunta kami ng abroad, edi magka-Clark na kami kasi isang sakay lang kami dire-diretso. I think this is about a 45-minute drive. By a Less train, than 1 hour. Less than 1 hour. And you'll be in Clark. I don't know if you've seen a Clark airport o si Secretary Pinsin ang gumawa doon. But you should see the most beautiful airport I've seen in the country. Yung Clark. So, pagbe-beneficio talaga kami. That is from time to time. But on a daily basis, mapapakinabangan to ng mga taga Manila. Yung ease of transport. Kasi may access na kami. In the coming future, our children will have a better transport system. Yan naman yung Isipin. Kasama din yan. Kasama din yan sa sistema. Hindi kasama sa package na ito. Ibang package. Pero, naturally, sigundahan ko lang yung sinabi ni Yorme sa mga kababayan natin dito. Assuming may nagtatrabaho lang sa mga maglalakad lang ng konti, sasakay sa Solis, bababa na sa Bundi, bababa na sa Magallanes. Ano yun, napakadali. Siguro, dito mula Solis hanggang Bundi, baka wala pang 15 minutos. yes, most likely. So napakadali. So ang laking bagay talaga dito. Kaya talagang laking pasalamat natin sa LGU na Manila Football. Finally, gumalaw na. 2030. Hindi, ito tingin ko, dahil nga gumalaw na tayo ngayon, bibilis na to. Pero yung 2032, hanggang Calambani. Kasi may habang ng 2028. Pipilitin natin. Baka makakasalita. Mga 3 years. Baka naman mag-over-promise ako sa inyo. Behind you. Pipilitin natin. Hindi, basta lahat kasi ng our presence here is maraming requirements sa lokal. And that requirements, we will work hand in hand with the DOTR family or team. And which, I have said before, tawag ko nga ako, pre-approve na kayo. That's, if I may put that in right perspective, pre-approve na kayo. It's sort of saying the message of the city. Whatever you're gonna do here, you will have the support of the city. Whether legislation, whether acquisition of land, or anything na may tutulong namin. Traffic, katulong na nila ngayon ang lungsod ng Manila. Alright? Okay? More on utilities na lang. Ano ba yung kailangan pang i sa... Dito more sa utilities. More sa utilities. Yes. Hindi. Well, Meralco, tingin ko Meralco to. Meralco tsaka tubig sa ilalim. Maynila. Maynila din Meralco. Pero, alam mo, kagaya ng sinabi ko, kailangan na naman talaga sa right of way acquisition kasama na yung relocation ng mga utilities. Kailangan nga talaga umupo lahat. And I'm sure we will have the full support ng City of Maynila dito sa pagkakausap sa Meralco, pagkakausap sa Maynila. Kasi yun na naman ang kailangan. Pero by the way, ang importante yung ulitin ko na, yung flood control, no? Kasi alam niyo naman, no? After nung napakaganda at napakabigat na presentation ni Pangulo kahapon, talagang kailangan, hindi natin pwedeng pabayaan yung flood control. Kaya kanina, napansin niyo, kami ni Yorme, tinignan namin kagad. Ang unang tinignan ni Yorme, tinuro niya sa akin yung creek. No? Kasi malaking problema yan. So, not only are we going to double the capacity of the creek, no? Magtatayo tayo ng dodoblihin natin yung box culvert sa ilalim nitong Antipolo Street. Pero ngayon i-announce ko na merong request si Yorme na inaprobahan na natin. Yung ilalim ng Riles, kasi i-release natin elevator. So yung ilalim ng Riles, gagawa tayo ng dagdag pang flood control doon. At sa itaas ng flood control, gagawa tayo ng bike lane at pedestrian lane para naman yung mga kasamahan natin, mga kababayan nating mga taga Maynila dito sa Antipolo, eh may maganda naman silang lalakaran at na safe
sa ilalim ng ating request. Magkakaroon yan ng bike lane, siguro may mga mini park pa yan, napopondohan ng DOTR at ibibigay natin sa city. Yeah. Yep. Level sa Kaya road. mga bikers, shout out. Level sa road. Level sa road. Very famous to report, 2030. 2032 yung buo na yun. Yung buo na yun. Pero tingin ko mauuna itong sa Manila. Yung New York. Which what year? Alamin ko muna. Ayoko muna magbigay ng date kasi nga nag-uusap pa rin tayo. Pero mag-a-announce tayo ng date yan. Pero kampante ako, baka nga kaya ng 2028. Itong sa Solis hanggang 2030. Tapos na. Mayor, paano yung traffic kung mag-one way? Ay ano naman to, feeder road lang to. Hindi naman siya katulad itong Abad Santos. So we're gonna do the one way, better for the equipment or the construction group to come in with ease. So at the same manner, re-educating our mga biyahero na one way na siya. But not to worry too much about this road being one way. Kasi it's a feeder road. Supposed to be. Yan ang aralin namin mamaya, ang galing. Very good. Kasi usapan namin sa likod. Tingnan natin yung flow. Kasi yung perpendicular road to this road, titingnan namin yung linyada. Then another one, so one block, so that we can appropriate whether it is eastbound or westbound. Mayor, kung nadami ko mga bilang households niya, Dami. Simula ron. So, ano to? More than 50 houses and institution. May simbahan pa kami rito eh. So, Malaking bagay yun. saka yung disenfranchisement. Oo, Yun ang- yun ang pinakamatindi. With that, thank you very much. With that, Thank you very much, everybody. thank you. One day, sige. Alam mo, hindi. Ikaw, magandang magaman din yun. Bumawa ka na. Tanong mo sila yung mga sa aming vendors. Nako, napanood ko yun. Hindi. Maganda itong ginawa niya. Alam mo, nakita naman natin, political review. Kailangan nga talaga, decision ng mga vendor. Kapag may mga area na bawal ang vendor, bawal ang vendor. Kasi yung mga public space, kung kayo nakita yung mga footbridge na napakakikita, yung mga akyatan, yung mga stairways sa MRT, na dapat yun free-flowing yun. Kasi pag may obstruction doon, kawawa naman yung mga sumasakay. Nakita niyo naman yung ginawa ni Yorme sa Divisoria, sa Aten, sa Recto, sa ibang mga Carriedo. kalye, sa Carriedo. Lumentry. Kailangan nga talaga, inspirasyon talaga natin doon, yung ginawa ni Yorme dun sa Maynila. Kaya, nung nakita ko yun for the first time ko nakita yung dun sa may northbound ng MRT3, na meron palang mga vendor doon, na inoccupy yung mahigit kalahati na ng stairway. No? Ang unang nakita ko kasi yung sa footbridge namin sa MRT3. So talagang medyo sumama yung loob ko doon. Kasi sumama yung loob ko kasi nagbabayad pa kapag sila ng private. Sa private, diba sila nandun sa public space. Mali yun. Aagamin natin, no? At kakausapin ko yung Metropol. Pero buti naman, nung tinawagan sila kahapon ng leadership ng MRT3, natanggal na nila. Kaya nga kanina, nagpunta ako doon ulit bago ako pumunta dito. Natuwa naman ako, wala na yung mga vendor. They were told to relocate inside the mall. pero sir, yung status nila kahapon, they were paying everyone. Aagamin ko ulit. I-confirm ko yun. Pero yun ang sinabi sa atin ng mga vendor kahapon. So kailangan aagamin ko. Ngayon, aagamin ko din. Saan ba sila nagbabayad? Ano ba ang stand nila? For all we know, baka nagbabayad sila. Dapat nasa loob sila. Pero lumabas sila. I don't know. So we have to find out. Kailangan aagamin natin. I-meet ko ang Ayaga mamaya. Kasi ang Ayaga ang may-ari ng Metropol. So i-meet ko sila mamaya nga. Big card, sir. Assurance to public, commuting public. So may shortage or... Na-meet ko na yung big card kahapon. No, matagal ng problema to. No? So, in the next few days, naghahanap lang ako ng solusyon. Ayoko lang magsalita pa habang wala pa kami solusyon. Pero in the next few days, may i-announce na kami mga solusyon. Dito sa problema ng mga big card na talagang may shortage lalo na sa MRT3 at sa MRT1. Qualified shortage? Huwag mabigay yung mga kababayan natin. Pero may rason dyan.
may rason dyan. So, ang isa sa mga rason dyan, uunahan ko na, may mga enterprising tayong mga kababayan na nag-hoard at nagsascalper sa internet. Binibenta 300 pero ang gift card 30 pesos lang. So, kailangan din i-address natin yun kasi alam mo naman, yung iba natin mga kababayan masyadong magagaling. No, yung kagalingan nila, ilang abuso naman yung mga kababayan natin. So, kailangan mahuli yung mga. Aside from that, they have said yesterday na may supply sila. They have the cards, pero but why is it not in the market? Aagamin natin in the next few days. And ayoko lang magsalita hanggat wala pa tayong solusyon. Alright. So, importante may solusyon na tayo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Yeah, can you slow down? Artificial shortage yun. Di ba? Okay na, ma'am? Okay na ako. Kaya hindi daw copy. Herme. Yan. Sabay pa ah. Next. Alalay lang, alalay. Thank you very much. Oh, guys, how we work already, huh? You have the full support of Che, dali, dikit ka. Dali, dikit ka, Che. Ayaw kasama si ano.